FM! Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA Finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Kasama sa taya po ng Department of Health, 11 milyong Pilipino ang mayroong arthritis. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga kaibigan, mga suki, mga kapamilya, mga kapuso, meron pa mga kapatid. Oo. Di ba? Meron. Mga kapatid. Meron din mga kaaway. May mga kaaway ba? Yun ang hindi tayo dito sa programa. Dapat wala. Lahat kaibigan. Friends. Kasama ba kayo sa nabanggit kong 11 milyon? Naku ma'am, ganito karami pala na nagdurusa po sa sakit na arthritis o rheuma o nakakaramdam pa lang na parang meron na. Abay, tutok lang po sa episode natin ngayong hapon. Magandang tanghali muna sa ating anchor, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Asik Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At siyempre sa inyo po mga suking listener ng radyo mo sa nutrition. Alam niyo po, Rod, yes, ma'am. Sa larangan ng medicine, may pagkakaiba yung rheuma at saka arthritis. So, particular na tumutukoy ang arthritis sa pamamaga at pagkasira ng mismong joints o kasukasuan. Yan. Samantala naman, malawak na katawagan ang rheuma na tinatawag ding kapansanang rheumatiko, sa Ingles ay rheumatic disorders. Ito ay tumutukoy sa mga problemang pangkalusugan, hindi lamang sa mga kasukasuan, kundi pati na rin dun sa puso. Alam mo ba yun? No. Pati sa buto, bato, balat, baga, o puro B, parang Bernie. Doon yung epekto niya, ma'am. No? Pero naku, ngayon ko lang nalaman yan, ma'am. Yan pala yung mga tama ng rheuma. Hindi lang talaga, buto. Hindi lang sa buto. Bilib talaga ako sa inyo, ma'am, no? Wealth of knowledge. Hindi naman. Masipag lang naman magbasa at mag-research. mag-aral. Pero upang lalo nating matutunan ang tungkol sa arthritis na ating paksa ngayon at ang kaugnayan nito sa nutrition, ang sadyang nakaalam dyan ay ang ating guest resource person na isang specialista, rheumatologist, at hindi lang basta-basta rheumatologist, Rod. Sa St. Luke's Medical Center pa siya, both sa global at saka dun sa original Quezon City. At miyembro rin siya ng Philippine Rheumatology Association na hindi naman marami ang miyembro, kaya very select and elite specialization ito. So wala po akong ibang nire-refer kundi si Dr. Evan Glenn S. Vista. Yan. Siya po ang makakapiling natin ngayong hapon. Good afternoon po, Dr. Vista, Dr. Glenn, and welcome po sa radyo mo sa nutrition. Magandang hapon, Asik Bernie and Rod. Salamat sa introduction, Asik. Oo, thank you. At yes, magandang hapon po, Doc Vista. Diretso na tayo sa sige, talakayan dahil ang daming nag-aabang at yung iba siguro may mga nakahanda ng tanong mamaya dahil napaka-interesable yung topic natin ngayong hapon tungkol sa rheuma at arthritis. Alright. Ang unang tanong namin, Doc, ano po ba yung eksaktong kahulugan po ng arthritis at ano po yung pagkakaiba nito sa rheuma dahil magkaiba pala yung arthritis at rheuma. Akala ko kanina isa lang ito, iisang sakit lang.
Tama nga yan, no? Magkaiba sila. So, Opo. katulad ng sinabi ni Asik Bernie, pag sinabi mong arthritis, ang tinutukoy nito ay yung kasukasuan mismo. Opo. Yun nga lang, wala tayong Tagalog na equivalent word, no? Kaya ang ginagamit natin ay rayuma. Ngunit pag sinabi mong rayuma, ito ay hindi lang kasukasuan, kundi mga sakit at kondisyon na ginagamot ng rheumatologist. So, meron ding mga parte ng katawan tulad ng mga connective tissues at saka mga internal organs, visceral organs na sanhi rin ng mga rheumatic diseases. So, hindi lang joints or kasukasuan. Pero ginagamit na rin natin na kapag sinabi nating arthritis sa Tagalog, rayuma, na interchange na. So, Doc, siguro para sa kaalaman nga ng ating mga tagapakinig, ano-ano po yung mga iba-ibang uri ng arthritis at sino-sino yung nagkakaroon nito? Okay, sa katunayan, higit sa 100, higit Ay! sa ang mga klase ng rayuma. Ay, ang dami pala, Rod. Oo. More than 100. Oo, rheumatic disorder. So, yung Oo. mga laganap na sakit na tinatawag nating rayuma, karamihan doon merong joint involvement or kasamang kasukasuan. So, ito yung gout, yung osteoarthritis, at ang rheumatoid arthritis. So, sila yung mga major rheumatic disorders. So, pag sinabi mong gout, ang nangyayari dahil dun sa level ng uric acid, nagkakaroon ng crystal formation ng uric acid sa kasukasuan at namamaga. Now, pag sinabi mo namang osteoarthritis, yung mga kasukasuan, particular yung mga tuhod, balakang, at saka yung mga ankles, kung saan tinatawag nating weight bearing, yung kumukuha ng bigat ng katawan natin, sila ay nagkakaroon ng wear and tear degeneration, yung tinatawag na napupudpud yung mga cartilage, yun ang osteoarthritis. Ngayon, yung isang importanteng sakit sa kasukasuan na merong mas malalim na problema, ito yung rheumatoid arthritis. Namamaga siya dahil may problema sa mga immune cells. So, it's an autoimmune disorder. So, meron siyang immune-mediated pathology, tinatawag namin. Oo, Doc, paki-explain pa siguro natin ng mas konti yung pangatlong klase, yung rheumatoid osteoarthritis, kasi baka hindi masyadong maintindihan. Anong pagkakaiba niya? Ano yung autoimmune something-something? Okay. Pag sinabi mo kasing arthritis, pwede mong i-differentiate sila, no, na inflammatory at saka non-inflammatory. Pag sinabi mong osteoarthritis, ito lang yung kapag tumatanda tayo, ito yung normal, sabi niya, wear and tear. Wear and tear ng mga joints natin, particular yung tuhod, yung balakang, yung mga weight-bearing joints. So, habang tumatanda, kung medyo mabigat ka nung mas bata ka hanggang ngayon, or masipag ka, atleta ka, napupudpud yung tinatawag natin mga cartilage sa pagitan ng joints, no? Tapos, nagkakaroon ng mga accumulation ng fluid minsan, yung synovial fluid, namamaga pa rin. So, this is degenerative. So, ibig sabihin lang nun talagang parte ng pagtanda natin. Okay. Ngayon, yung rheumatoid arthritis naman, meron talagang sakit na kahit bata pa yung tao. Namamaga. Pero usually, mga females, middle age sila, namamaga yung mga joints, hindi lang yung mga weight bearing, hindi lang yung mga tuhod or balakang, no? Kahit pati kamay. So, ang nangyayari, parehong naapektuhan ng kanan at kaliwang mga parte ng katawan, tapos namamaga talaga sila dahil naiipon yung mga inflammatory cells na tinatawag sa paligid ng joint. Minsan, naiiwan na sila doon, tumitigas na, at minsan, nagdidikit-dikit na rin yung mga buto sa pagitan nila hanggang hindi na nila maigalaw yung mga kasukasuan nila. So, kailangan makita to ng maaga at maagapan dahil ito ay malubhang kondisyon na minsan, yung mga inflammatory cells na tinatawag, pumupunta rin sa internal organs at namamaga din. So, yan yung mga autoimmune disease. So, rheumatoid arthritis, lupus, at iba pang connective tissue diseases. Parang mas serious yun kaysa sa ordinary na ano lang, Doc. Ano po? So, ano naman po ang reason? Ano naman yung sanhi ng mga ganitong Okay. Sa diseases? kasalukuyan, hindi pa nila nakikita yung mga sanhi talaga, yung pinaka-direct cause. Pero, kalimitan, merong mga family history na sa lahi, may genetic risk, yung mga nagkakaroon ng lupus, ng rheumatoid arthritis. Now, yung osteoarthritis, katulad ng nabanggit ko, it's brought about by lifestyle, weight bearing, kung talagang mabigat ka at talagang masipag ka nung bata, ang nature ng trabaho mo palagi nakatayo or nagbubuhat ng mabigat,
nauunang nasisira ang joints. Tapos yung gout naman, talagang lifestyle related. Meron ding mga genetic risk. So, hindi lahat ng pasyente na merong mataas na uric acid nagkakaroon ng gouty arthritis. So, kung malakas sa genes mo yung gout, tapos mataas ang uric acid mo, yan ang tinatawag nating perfect combination para magkaroon ng gouty attack. Dok, paano nagkakaroon ng mataas na uric acid? So, ang uric acid actually, unique yan sa tao, no? Yung mga lower forms of animals, wala silang uric acid. Kaya pala walang tiger na may may gouty arthritis. So, they say, ang tawag namin dun, they say it's a function of evolution. So, dun sa evolution ng human, nagkaroon tayo ng uric acid kasi kinailangan natin siya as an antioxidant, as a free radical scavenger, so pang protection sa atin sa hypertension, sa mga malignancies. Now, yung uric acid na yan, dapat na ilalabas yan sa ihi natin, no? Pero may mga pasyente na hindi ganun kaganda yung paglabas ng uric acid, so may genetic defect dun sa excretion ng uric acid. Meron din mga pasyente na hindi rin effective yung pagpigil sa pag-produce nito, no? So sa liver naman siya pinoproduce. So ang nangyayari, tapos sinamahan mo pa ng diet at a certain level, halimbawa 6.8 milligrams, yan na yung saturation point, no? Pag umabot siya sa 10 milligrams sa dugo natin, ang tendency niyan ay maging buo. Mabumuo siya at pumunta siya dun, pag nagpunta siya dun sa kasukasuan, nagiging crystal siya. Tapos nagkakaroon ng attraction yung mga inflammatory cells, nagkakaroon ng pamamaga sa kasukasuan. Masakit siya, para siyang karayom yung mga crystals. So matutulis, natutusok. Nako. Paano po yan nadadiagnose? Pwede bang sa sakit-sakit lang, immediately, ibig sabihin, meron ka na ng ganitong sakit? Actually, ang gout may mga stages. So, unang stage, sa routine check-up nyo lang, sa doktor nyo, makikita na mataas ang uric acid pero wala namang arthritis. Ang tawag namin doon ay asymptomatic hyperuricemia. Hindi ka naman kailangan maggamot kaagad noon, no? Kailangan labantayan. Now, kapag kami pa nagkakataon na namaga na siya, particularly ang pamamaga niya sa kasukasuan ay sa paa, sa hinlalaki doon sa paa, sa mga tuhod, usually doon sa lower extremity joints, no? Kapag siya namaga at mataas ang uric acid, may history ng mataas na si uric acid, gout attack na siya. Tapos lalo na kung may family history. And then, kapag nag-recur pa siya, so naging, hindi lang isang business nangyari yun, no? Diyan na yung bibigyan na natin siya ng mga maintenance medication para pababain ang uric acid. Diyan na rin ang pagkakataon na bibigyan din natin siya ng gamot na acute medications para mawala yung maga. Tsaka yung sakit. Tama. Doc, eto na, pumasok na ang ating first isang tanong. Galing kay Lenny Aitona ng Iriga City. Bakit po bawal ang munggo sa may rayuma? Bawal po ba talaga? Okay, so siguro i-put natin into proper perspective, no? Kasi ang uric acid, produkto siya ng katawan, dala ng breakdown ng mga proteins, particularly ng purines. So ang purine, parte din siya ng cells, no? Kapag ka namamatay ang mga cells, nagre-release siya ng purine, pero medyo technical na siya, no? So sa pagkain, maraming mga proteins ang pagkain, both sa hayop at saka sa gulay at saka sa prutas, na nagkakaroon ng accumulation ng purine, no? So, munggo beans, mataas din ang purine content nito. So, kasi mataas ang kanyang protein content. Correct. Particularly yung purine. So, yung purine, pag ang uric acid galing siya sa purine, no? So, yun yung final product ng purine degradation or metabolism sa human, sa tao. So, maraming mga pagkain na mataas ang purine. So, kaya sinasabi pinagbabawal yung munggo kasi mataas ang purine niya. Pero kailangan malaman ng mga pasyente na may gout na hindi lahat ng pagkain na mataas ang purine bawal na sa kanila.
Kasi hindi rin ganun, no? Mm-mm. Kailangan makita mo kung ano yung talagang pagkain na nagtitrigger ng atake sa'yo. Kasi kung ibabawal natin yung lahat ng pagkain na mataas ang purine, wala nang matitira halos. So, kasi animal and plant sources. Oo. So, kailangan talaga makita yung pattern ng atake ng gout nila, kung ano yung mga nakakain nila Trigger. prior. At kailangan talaga i-maintain ang uric acid level. So, ang maganda pong advice natin kay Ma'am Lenny ay ito na magpa-konsulta muna, no? Tama. Oo. At kung talagang sa history ng arthritis niya, talagang yung munggo namamaga Nakakasama, ang oo. kasukasuan niya, bawal na talaga sa kanya. Oo, itigil. Okay. Alright, nako, talaga nga naman. Ang dami kong natutunang bago. Kaya naman mga listener, pwede kayong mag-text o tumawag gaya kay Ma'am Lenny kanina. Yun, tumawag. Nag-text ba si Ma'am Lenny at nagtanong, no? Tungkol dun sa munggo. O tumawag po kayo kung meron po kayong mga tanong sa arthritis at nutrisyon. Mag-text lang po kayo sa 0921-431-1044 for smart users. At para naman sa Globe, 0927-650-6795 at Sun subscribers 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374 at pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood pang ating topic ngayong hapon at maging yung mga nakarang episodes natin mga kasama. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po mga kasama ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede rin po tayong maging friends sa Facebook, no? Punta po kayo sa www.facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition din po ang pangalan ng account at i-like po ang aming page. Sundan nyo din kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrition naman. Wala pong mo ha, Radyo Nutrition. No? One word din po, walang space. Eto na. Dahil ang dami ng mga nagte-text rin. Ewan ko ba kung alam na nila yung sagot. Meron na. Wala pang nagtanong. May sagot na sila sa ating text line, ma'am. Magpapatuloy po tayo pero narito na po ang ating text question of the day. Okay, magbigay po ng dalawang sanhi ng arthritis. Napakadali lang po ang ating text question mula sa ating ninang ng nutrisyon. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, at siyempre ang sagot mga kasama at isend po yan sa 0919-884-0659. Anim po na pinakamabilis nating texters na may tamang sagot ang mananalo ng tig 50 pesos na cellphone load. Magbabalik mga kasama ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasayang ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrition at ang ating napaka-interesting na informative topic ngayong hapon ay arthritis and nutrition. At ang ating pong guest resource person ay si Dr. Evan Vista, rheumatologist po from St. Luke's Medical Center Global. Dito po yan sa loob ng Bonifacio. At St. Luke's Medical Center sa Quezon City. At siya po ay member din ng Philippine Rheumatology Association. Okay, so patuloy po tayo sa ating topic, arthritis and nutrition. Ito naman, Rod, i-focus naman natin ngayon yung siguro gouty arthritis kasi yun ang medyo mas interesante sa nutrition. Ano ba po yung kahalagahan ng nutrition sa paggamot ng arthritis? Doc. So, importante ang nutrition, particularly kung ang arthritis mo ay gout.
So, katulad ng nabanggit ko, yung uric acid ay isang produkto ng breakdown ng protein. So, kung ang diet mo ay talagang mataas sa protina, both animal, hayop at saka plant na protein, no, you are prone to develop hyperuricemia. So, kapag may hyperuricemia ka, tapos may genetic risk ka ng gout, tapos hindi ka pa nagkaka-arthritis, maaari kang magkaroon ng gouty attack. Naku, meron ka, Rod, sa tanong? Kasi meron na dito ng tatlo. Tatlo dyan, ma'am. Oo. Dito Sige, ikaw meron muna, din. Opo. Mula kay 5481, yung tanong niya rito, good PM po, masakit po ang buto ko sa sakong kamay, siko at itaas ng spinal cord. Ano kayang klaseng rayuma po ito? Ano po bang pwedeng gamot? Salamat po. Si Riza po ito ng Caloocan, 46 anyos siya. Okay, so si Riza medyo bata pa, no? 46 pa lang. Tapos maraming joints yung sumasakit, Pati spinal cord. pati spinal sa likod, no? Sa likod. So, ito yung mga sa edad niya, ang common dyan yung tinatawag nating soft tissue rheumatism. Opo. So, ang namamaga dyan, hindi talaga yung kasukasuan, kundi yung mga litid sa paligid niya, no? Kung tulad ng sakong, makapal yung litid dyan, yung tinatawag na ligaments at tendons. Pero kung may pagkakataon na namamaga siya, hindi lang siya masakit, kailangan ma-evaluate siya ng doktor, no? Kung talagang may arthritis siya at may mga test na gagawin kung meron talagang joint involvement. Si Ging Orfanel naman po, Caloocan pa rin. Paano po matatanggal ang purine sa munggo at ibang beans? Okay. Mahirap. Diyos lang po ang Tama. makakatanggal. Agree ako sa inyo. Mukhang mahirap So, mahirap mangyari yun. Oo, Kasi nga, natural pong content niya correct. yan. So, breakdown talaga yun nung protein. So, purine. Oo, ito naman po galing Doc kay Crescencio Centenio. Ang tanong po niya, ang kanang hinlalaki ng kamay ko po ay namamaga at masakit. Ano po ang gamot? Okay. So kapag may pasyente na masakit lang talaga ang kasukasuan o yung paligid nito, yung mga litid, pwede ka naman mag-take ng mga pain reliever, yung mga over-the-counter. Ang problema nga lang, kapag palagi mo itong ginagawa at hindi na-evaluate kung meron ka talagang gout or rheumatoid arthritis, pag nagsa-self-medicate ka, may mga side effect yan sa katagalan. So kung pabalik-balik na yung arthritis, kahit nagte-take ka ng pain reliever, kailangan ma-evaluate siya. Baka kailangan mo na ng gamot na maintenance. So magpatingin po siya. Tama, Oo. Wag lang basta magtanong ng kung ano ang gamot. Ito Sige, ikaw naman, Rod. Oo. At kung kanina, yung tanong niya kung paano alisin o tanggalin sa munggo, si 1154 naman, Doc at Ma'am, ang tanong niya, bakit pati karne bawal daw sa arthritis? Pwede ba daw yung laman lang pwedeng kainin? Di ba? Well, siguro hindi niya maiwasan na kumain ng karne. Yun ang nga katulad na sinabi ko, kung sa gout, ibabawal natin, halos walang matitira. Wala na tayong makakain. So, ang karne, mataas din yan sa protein kasi protein yan eh. So, purine, ang breakdown din niya. So, lalong-lalo na ang red meat. So, yung mga red meat, mataas ang purine. So, kailangan lang talaga na malaman kung may gout siya and then makita kung ano yung food trigger niya. Hindi naman lahat ng arthritis, bawal ang karne. Kung gout, tapos meat ang trigger, bawal yun. Tsaka sabi nyo nga Doc, kanina may minimum, di ba, na intake ng so, ang sa dugo natin, kasi tunaw yung uric acid sa dugo, no? Sa loob ng katawan natin, soluble ang tawag namin dyan. Soluble siya, no? 6.8 mg. Pag umabot siya sa 10 mg, yan yung pag mini-measure na sa blood test, di ba? Yan yung saturation point na magkikrystallize siya at pupunta siya sa joints. So, kung masyadong mataas yung uric acid o hindi na ma-monitor sa dugo, yun ang tendency na mag-crystallize siya. Kailangan talaga na ma-monitor. So, i-maintain nyo below 6.8 or even lower, mga 4 daw. Tama po, Asek. Oo. So, ibig sabihin, hindi naman totally tanggalin nyo sa diet yung mga karne o kaya moderate nyo lang at saka wag unli. Tama. Wag unli. Ito naman po, meron pa rin pong isang tanong galing naman po kay 3097. Ang pagsakit po ba ng balikat at siko, arthritis na yun?
So, yung sinasabi ko na soft tissue rheumatism, napakalaganap nun, lalo na sa mga nagtatrabaho. Depende sa nature ng trabaho nila, kung nagbubuhat sila o field work. So, yung mga pagsakit ng balikat, pwedeng meron lang silang frozen shoulder. Yung very common condition yan, yung mga adhesive capsulitis. Ano yan kasi, ang pinakamaluwag na kasukasuan sa buong katawan ay balikat, no? So, maraming condition na nagkukos ng swelling dyan sa mga litid. Doc, yung ano po, yung naka-ano ka lagi sa computer. Yan. Yun. So, isa ding common condition yung carpal tunnel syndrome, yung mga trigger finger. Pag sabi trigger finger, stenosing tenosynovitis yung medical term. Yung litid lang sa paligid, dun sa parte na nagko-connect siya sa buto, sa joint, yun namamaga siya. Dahil naman yun sa stress, sa work Overuse. Overuse. Yeah. Okay, punta tayo dun sa pagkain. Ano pa yung mga dapat? Kailangan na lang pong iwasan, Doc. Ano po yung mga pagkain na kailangan iwasan kung nagsasuffer ka na sa arthritis? Okay, so kung osteoarthritis, syempre nagpapabigat. So avoid talaga yung foods that would promote weight gain. So weight bearing kasi. Kung rheumatoid arthritis, malaki yung link niya sa cardiovascular disease. So iwas talaga sa fatty foods, maalat. Lahat na may risk for cardiovascular conditions kasi very accelerated ang heart or coronary artery disease sa rheumatoid. Kung gout, so yun talaga, kailangan makita yung trigger na pagkain, bawal na yun, pero hindi lahat ng high purine bawal. Kung ma-maintain mo ang uric acid level sa optimum, so iba-iba kaming mga, kami gusto namin mas mababa pa sa 6.8, no? So, kung ma-maintain mo siya, pwede ka pa rin kumain ng mga pagkain na may purine, in moderation nga lang. Ito nga po, ito rin related question from Pete. Wala siyang surname, pero taga East Rembo, malapit lang. Good PM po, ask ko lang po anong bawal at dapat iwasan na pagkain kasi mataas na po yung uric acid ko. Ayan, nasagot naman na ni Dr. yon. Yung tungkol naman sa food supplements, Doc, para sa arthritis, tama po ba na ganun din, maniwala dun sa mga maraming advertisement Kasi ngayon? kung ano-ano na lang sumusupot ngayon ng mga food supplements. Ano nyo doon? Tama yan. Advice nyo? So, yung marami ngayon sa merkado na mga food supplements, pero particularly sa osteoarthritis, no? So, ang sinasabi nila nagre-replace daw siya ng cartilage at saka yung sa joints, parang pang-nourishment, no? So far, sa lahat ng mga datos na inailabas, wala pa rin convincing evidence. So, hindi pa rin siya talaga ganun ka routinely recommended. So, in fact, we published one na we don't routinely recommend it. Pero, may mga anecdotal evidences, they are relatively safe. So, ligtas naman sila. Wala namang gaanong side effects. Pero, if you ask me kung i-replace na yung talagang mga gamot hindi. Dapat talaga magpatingin, tapos kung ano yung i-advise ng doktor, yun ang sundin. At nung mga nutritionist, dietitian din na mag-advise, sila yung may alam kung ano talaga yung mga food sources, ano po. Sundin din. Ayun. So usually pag may pasyente, halimbawa na confined, inire-refer din namin siya sa clinical nutrition namin, sa dietitian namin. Tapos binibigyan din sila ng listahan. So we really work hand in hand with nutritionists. Yeah, okay. Roddy, may tanong ka pa dyan. Etong dami nga, ma'am. Sige daw. Sige, meron pa. From 7863, may purine ba daw yung nuts like peanuts, cashews? Yes, meron din. Mataas din. Any protein may purine. Bawal po ba daw mahilot ang namamagang arthritis kasi po mas lalong namaga nung nagpahilot siya? Actually, yun ang kalimitan nakikita namin minsan, no? Minsan galing na sa doktor, tapos papahilot after. Or minsan nagpahilot, tapos pupunta. So, actually, massage itself, wala namang masama sa masahe, no? Opo. Pero kung hard massage, tapos yung iba hilot yata, matinding masahe yata. Tapos minamanipulate pa yung bone, yung range of motion, yung movement ng joint, no? Hindi namin ma-recommend yun kasi more manipulation, more stress dun sa area ng joint, yung periarticular structures, yung muscle, lalo lang i-increase yung kung may namamaga, kung may inflammation, yung blood flow, yung pamumula, hindi siya makakatulong. Ala. Napakagandang advice at saka impormasyon.
Okay. Kapag hindi ginamot ang arthritis, ito ay lalala at magdudulot ng mahigit pang sakit at pamamaga na magiging lubhang hadlang sa pang-araw-araw na pamumuhay. At karaniwang mga unang hakbang sa pag-manage ng arthritis ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle tulad ng tamang nutrisyon, particular yung pagkain ng mababa sa fats, habang mataas sa fiber, pagkakaroon ng regular na physical activity at hindi man ito nabanggit kanina ni Doc, yung sapat na tulog kasi stress reliever yun. Tama. Ang pagkain ng healthy diet ay makatutulong sa pagpapababa ng timbang na makakabawas sa pamamaga na nagpapahirap at nagpapasakit sa mga kasukasuan. At of course, sundin yung payo ng inyong doktor, but una muna magpatingin. Yan, napaka-importante. Maraming salamat po sa ating rheumatology expert na si Dr. Evan Glenn S. Vista, rheumatologist from St. Luke's Medical Center Global at St. Luke's Medical Center Quezon City at member din po ng Philippine Rheumatology Association. Dr. Vista, ang parting words po ninyo para sa ating mga tagapakinig. Okay, so salamat po sa inyong pag-imbita. Sa mga Pleasure po nakikinig, sa amin. thank you. Sa mga nakikinig, kailangan talagang alamin kung anong klase ng rheuma meron kayo. Maari ka namang uminom ng mga pain reliever sa umpisa, ngunit hindi yun pwedeng gawing pangmatagalan kasi walang gamot na walang side effects. So, kailangan talagang makita kayo ng doktor para masuri kung ano talagang klase ng rheuma ang meron kayo. Isasamantalahin ko na rin itong pagkakataon para imbitahan ang maaring pumunta sa aming annual convention. Ang Philippine Rheumatology Association ay mag-host ng Asia Pacific Congress in Rheumatology. Oh, wow. Asia Pacific pa. So we'll be hosting all countries in the Asia Pacific. Gagawin po ito sa Cebu, sa Radisson's Hotel. So sa April 2 to 5. Uy, malapit na, Doc. Kung mayroong mga interesado, mga attendees na in-expect namin, yung mga doktor, primary care physicians, internal medicine, allied health professionals, kahit mga estudyante, mga nutritionist, yeah. So maraming mga programa na makikita naman sa website na makikita nyo kung ano yung gusto nyong attendan doon sa meeting na yun, sa period na yun. 2 to 5 April. Yes. Radisson Blu, Cebu City. Meron pong fee? May registration fee. Nasa website naman siya, www.aplarcongresscebu.org. Ayan. Alright. Once again, Doc, maraming salamat po sa oras at panahon po. Alright, mga kasama, narito na po ang listahan ng 6 na nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load. Mula po sa tanong ng ating ninang kanina, sanhi ng arthritis. Ano-ano nga ba? 3 lang pong hinihingi ni Ma'am Bernie. At ang mga sagot rito ay genetics, lifestyle, mataas na uric acid. At ang mga nagwagi, tama, Doc. At ang mga nagwagi ng tig 50 pesos na cellphone load, unang winner from Del Monte, Bulacan, San Jose Del Monte. Ayun. Jenny Aquino, congratulations. Tama yung kanyang sagot. Pangalawang winner, ito ay medyo malapit lang dito, Ma'am. From Barangay Carmona, Makati City. Okay. Panalo si Marivic Bumalay ng 50 pesos na cellphone load. Ang pangatlong winner, medyo malayo-layo, mula sa Santo Cristo Angeles, Pampanga. Victor Soto. Okay. Congratulations. Victor Soto. Ang pang-apat na winner, Ma'am Bernie, from Pinagbuhatan, Pasig. Congratulations to Tony Aizon. At ang pang-5 winner from Santa Catalina, Maharlika, Quezon City. Puro Metro Manila halos. Metro Manila ngayon. Sa palang Pampanga. Panalo ka Noli Villa ng 50 pesos na cellphone load. At ang pang-6, ito talagang malayo. Ilagan, Isabela. Ay, oo. Malayo-layo, oo. John Ramos, congratulations. Panalo Uy, madaming male. Puro male? Oo, dalawa lang ang female. Pero congratulations sa inyong lahat. Nakinig kayo. Sabi ni Doc kanina, halos puro lalaki. Ang gout. Kaya ang gout, di ba? Alright. Okay. Congratulations at maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip
tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikad sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gustong nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Ang balitang ito ay handog ng TGP, the